Nagsisimula ang pelikula sa panahon ng Hyborian, isang panahon na umiral libu-libong taon bago ang modernong sibilisasyon. Makikita natin ang isang panday na Cimmerian na nagpapakita sa kanyang anak na si Conan, isang obra maestra na espada na kanyang nilikha. Ipinaliwanag niya na hindi siya dapat basta-basta nagtitiwala sa mga ibang tao, babae man, o mga hayop, ngunit mapagkakatiwalaan nila ang kanilang mga espada. Sa sumunod na eksena, habang si Conan ay naghahanap ng mapapakinabangan sa kagubatan kasama ang ilang mga lalaki, natuklasan niya ang isang kaaway na tribo. Dahil sa takot, nagmadali siyang bumalik upang ipaalam sa mga taga-nayon, ngunit naunang nakarating doon ang mga tropa ng kaaway. Sinimulan nilang brutal na patayin ang mga taga-nayon at sinunog ang kanilang mga tahanan. Iilan lamang ang nagawang makakuha ng armas para lumaban. Ang ama ni Conan ay lumalaban din sa mga kaaway, ngunit isang lalaking nagngangalang Rexer ang humampas sa kanya mula sa likuran gamit ang isang malaking palakol. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang mga asong pandigma upang tapusin ang sugatang panday. Kasunod nito, ipinakilala sa atin ang pinuno ng puwersa ng kaaway, isang mangkukulam na nagngangalang Thulsadum. Nilapitan niya ang ina ni Conan na sinubukan siyang hampasin ng espada. Gayunpaman, madaling na-hypnotize siya ni Dom gamit ang kanyang tingin at pinugutan siya ng ulo na ikinasindak ni Conan. Kasunod ng massacre, hinuli ng mga mananakop ang mga bata at ipinagbili sila para gawing alipin. Walang nakakaalam kung sino ang mga mananakop o kung saan sila nagpunta, ngunit naaalala ni Conan ang kanilang banner na nagtatampok ng 2 ulo ng ahas sa itaas ng itim na araw at buwan. Ang mga maliliit na bata ay ginagamit bilang mga manggagawa upang mapanatili ang isang malaking gilingan na kilala bilang Wheel of Pain. Pagkalipas ng maraming taon, naging matanda na si Conan at sapat na ang kanyang lakas upang patakbuhin ang treadmill ng mag-isa. Pagkatapos ay pinagtrabaho siya ng kanyang amo bilang isang kampyon kung saan nanalo siya sa hindi mabilang na laban. Pagkatapos nito, dinala siya sa silangan kung saan tumatanggap siya ng formal na pagsasanay sa labanan mula sa mga dalubhasa sa martial arts. Hindi lamang pinahuhusay ni Conan ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban kundi pati na rin ang kanyang kahusayan sa mga espada at iba pang mga armas. Higit pa rito, natuto din siyang magbasa at magsulat at ang mga kabataang babae ay ibinibigay din para sa kanya upang matulog kasama niya. Si Conan ay patuloy na nanalo sa kanyang mga laban at ang kanyang amo ay naging napakayaman. Kaya, sa wakas ay nabigyan na siya ng kalayaan. Sa susunod na eksena, bumalik si Conan sa kanluran ngunit hinabol siya sa kapatagan ng isang grupo ng mga ligaw na aso. Siya ay nakahanap ng kanlungan sa isang nag-iisang rock formation kung saan siya ay hindi sinasadyang pumasok sa libingan ng isang matandang hari. Pagkatapos ay ninakaw niya ang espada ng hari upang may pagtanggol niya ang sarili sa mga aso. Kasunod nito, naglibot si Conan sa iba't ibang lugar sa loob ng maraming taon kung saan siya nakikipagsapalaran. Ngunit saan man siya magpunta, tinatanong niya kung may nakakaalam ng tanda ng 2 ulo na ahas sa itaas ng itim na araw at buwan. Isang araw, habang naglalakbay sa kagubatan, nadatnan ni Conan ang isang maliit na kubo na pagmamayari ng isang babae. Inimbitahan niya siya sa loob at sinasabing kilala niya siya mula sa kanyang mga sikat na kwento. Ipinaliwanag ni Conan na naghahanap siya ng isang simbolo, isang ahas na may 2 ulo na magkaharap. Nag-aalok ang babae na tulungan siya, ngunit sa isang kondisyon, kailangan nila munang magsagupaan. Sumang-ayon si Conan ng walang pag-aalinlangan at nagsimula silang maglaban. Pagkatapos ng digmaan, sinabi ng babae kay Conan na makikita niya ang kanyang hinahanap sa sinaunang lungsod ng Shadowzor. Ngunit ilang sandali pa, nag-transform siya bilang isang demonyo at sinubukan siyang salakayin na pinilit na itapon siya ni Conan sa apoy. Pagkatapos ay ipinahayag na siya ay isang mangkukulam kaysa isang ordinaryong tao. Nag-transform siya sa isang bolang apoy at tumakbo palayo habang tumatawa. Kinabukasan, naghanda si Conan na umalis, ngunit natuklasan niya ang isang lalaking nakakadena sa labas ng bahay ng mangkukulam. Ang kanyang pangalan ay Subotay at siya ay isang tribo ng Hyrcanian na archer at magnanakaw. Iniwan pala siya doon para mamatay bilang parusa sa kanyang pagnanakaw. Pinalaya siya ni Conan at mabilis na naging magkaibigan ang dalawa. Pagkatapos ay ibinahagi niya ang tungkol sa simbolo ng ahas at ang kanyang plano na bisitahin ang Shadowzor. Dahil sa pagligtas niya sa kanya, nag-aalok din si Subotay na samahan siya sa kanyang paglalakbay. Sa sumunod na eksena, dumating sila sa Shadowzor at tinanong ang isang matandang lalaki tungkol sa kakaibang simbolo ng ahas. Dinala sila ng huli sa Tower of Snakes, isang lokal na templo para sa isang bagong kulto na sumasamba sa mga ahas.
Inihayag din niya na ang lokasyon ay sinasabing may magagandang kayamanan, kabilang ang isang napakalaking ruby na kilala bilang Eye of the Serpent. Nang maglaon, nang subukan ni Conan at Subotay na umakyat sa templo, nakatagpo sila ng isa pang magnanakaw na nagngangalang Valeria. Nagpa siya ang tatlo na magsanib puwersa at pumasok sa templo para nakawin ang mga kayamanan. Kasunod nito, umakyat si Valeria sa tore at tiningnan ang pinakamataas na palapag kung saan nagsasagawa ng ritual si Rexer. Hinihipnotismo niya ang isang babae na maghubad at itapon ang sarili sa hukay na may ahas. Samantala, narating ni Conan at Subotay ang hukay na naglalaman ng Eye of the Serpent na binabantayan ng isang napakalaking ahas. Ngunit ito ay kasalukuyang natutulog, kaya ninakaw ng dalawa ang lahat ng kanilang makakaya, kabilang ang malaking ruby. Ilang sandali pa, natuklasan ni Conan ang isang palawit na may 2 ulo na ahas na nagpapatunay na siya ay nasa tamang landas. Ninanakaw niya rin ito, ngunit nagising din ang ahas. Ang isang nakamamatay na labanan ng pagkatapos ay naganap sa pagitan ng 2 partido, ngunit ang mga lalaki sa kalaunan ay nagawang patayin ang nilalang. Kasabay nito, natuklasan ni Rexer na ang ahas ay namatay at nagalit. Agad niyang pinapunta ang kanyang bantay sa mga magnanakaw, ngunit nakatakas ang ating mga bayani nang hindi nasasaktan. Matapos ang matagumpay na pagnanakaw, nagpakasawa sila sa isang matinding sesyon ng pagsasalo-salo at inuman. Niregalo pa ni Conan ang malaking ruby kay Valeria at nauwi sila sa pag-iibigan. Kinaumagahan, sinundo sila ng mga sundalo at dinala sa palasyo ng lokal na hari na si Osric. Ipinaalam niya sa mga magnanakaw na alam niya ang kanilang ginawa dahil dumating si Rexer upang magreklamo sa kanya. Sinabi rin niya kung paano siya pinagbantaan ni Rexer na may masamang kahihinatnan ito kung hindi niya mahuli ang mga magnanakaw. Nang marinig ito, ang tatlo ay natakot at ipinapalagay na sila ay papatayin. Ngunit sa kanilang sorpresa, ipinahayag ni Osric na wala siyang pakialam sa kulto ng ahas at sa halip ay binabati sila. Ipinaliwanag niya na ang kanyang anak na babae, si Yasmin, ay sumali sa kulto at isang tapat na tagasunod ng mataas na pari, si Thulsadum. Sa mismong sandaling ito, papunta siya sa isang lugar na tinatawag na Temple of Set para pakasalan si Doom. Pagkatapos ay pinaulanan ni Osric ng mga regalo ang tatlo at nangakong magbibigay ng sapat na kayamanan para maging mga hari sila. Bilang kapalit, gusto niyang iligtas nila ang kanyang anak na babae mula sa mga kamay ni Thulsadum. Pagkaraan ng ilang sandali, muling nagsagupaan sina Conan at Valeria at ipinahayag ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Ayaw ipagsapalaran ni Valeria ang kanilang kasalukuyang kaligayahan at nagpayo na huwag sundan si Yasmin. Ipinaliwanag niya na dapat lamang nilang tangkilikin ang kanilang mga kayamanan at iwanan si Haring Osric upang harapin ang kanyang problema. Nagpanggap si Conan na sumang-ayon sa kanya, ngunit sa kanyang isip, determinado siyang maghiganti kay Doom. Kinaumagahan, nagising siya bago ang iba at nag-iisa siyang pumunta sa templo ng Set. Pagkaraan ng ilang sandali ng paglalakad, nakarating siya sa mga sagradong nakatayong bato na binabantayan ng isang matandang wizard na nagngangalang Akiro. Mabilis silang naging magkaibigan at magdamag na nag-uusap tungkol sa kanilang buhay. Tinalakay ni Conan ang kanyang misyon, ngunit binalaan siya ni Akiro na si Doom ay mas makapangyarihan kaysa sa isang ordinaryong tao. Kinabukasan, nagpatuloy si Conan sa kanyang paglalakbay at nakarating sa labas ng templo ng Set. Inatake niya ang isang pari at pinatumba ito bago nakawin ang kanyang mga damit. Pagkatapos ay nagbalat kayo siya bilang isang pari at pumasok sa templo kasama ang iba pa. Gayunpaman, di nagtagal, napansin ng isa sa mga pari ang palawit ng ahas na ninakaw mula sa templo. Na mabilis na nabisto ang pagpapanggap ni Conan at dinala siya sa harap ni Doom. Pinahirapan ng huli si Conan at pinagalitan siya dahil sa pagnanakaw sa kanilang templo at pagpatay sa kanilang sagradong ahas. Nagpahayag din ng galit si Conan tungkol sa kung paano nila pinatay ang kanyang mga magulang at sinira ang kanyang nayon. Gayunpaman, tumugon si Doom na bata pa siya noon at hindi naaalala ang insidente. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ipako sa krus si Conan sa puno ng panghihinayang. Kasunod nito, naiwan si Conan sa disyerto na ipinako sa isang sinaunang puno. Ipinagpalagay niya na malapit na siyang mamatay, ngunit makalipas ang ilang araw, nahanap siya ni Subotay na walang malay. Maya-maya ay dumating si Valeria at pinalaya nila siya mula sa mga pako at dinala siya sa kubo ni Akiro. Halos mamatay na si Conan sa puntong ito, kaya ipinatawag ni Akiro ang mga espiritong nasa ilalim ng mundo upang pagalingin siya. Nagbabala siya na hihingi sila ng mataas na presyo, ngunit handang bayaran ni Valeria ang lahat para mailigtas ang kanyang minamahal.
Pagkatapos ay gumugol si Akiro ng ilang araw sa pagsasagawa ng mga ritual at gumawa ng mga pattern sa katawan ni Conan. Makalipas ang ilang araw, sa wakas ay nagising na siya, naganap na gumaling. Naging emosyonal si Valeria na makita siyang buhay at nangakong lagi na itong mananatili kasama niya kahit na kailangan niyang bumalik mula sa kabilang buhay. Susunod, nagpa siya ang tatlo na bumalik sa bundok upang iligtas si Yasmin at patayin si Doom. Pininturahan nila ang kanilang mga sarili gamit ang warrior camouflage at pumasok sa templo sa pamamagitan ng pintuan sa likod habang tahimik na pinapatay ang mga gwardya. Sa loob, natuklasan nila ang isang cannibalistic slaughterhouse kung saan dinadala ang mga miyembro ng kulto upang kainin ng mga pinuno. Pagkatapos ay sumulong sila hanggang sa marating nila ang silid ng trono, kung saan sa wakas ay nakita nila si Yasmin na nakaluhod sa paanan ni Doom. Ilang sandali pa, ibinunyag ni Doom ang sikreto sa kanyang kapangyarihan at mahabang buhay. Lumalabas na hindi siya tao, bagkus ay isang demigod na tauhan ng Diablo. Ang kanyang panga ay nagsimulang umurong at ang kanyang mga kamay ay nawala sa ilalim ng kanyang damit. Makalipas ang ilang segundo, bigla siyang nag-transform sa isang napakalaking ahas. Nang makita ito, ang tatlo ay naglunsad ng isang pag-atake na pinatay ang ilan sa mga tauhan ni Doom. Sa huli ay nagawa nilang maabot si Yasmin at puwersahan nila itong dinala. Pagkatapos ay sumakay sila sa kanilang mga kabayo at tumakas sa kahabag-habag na lugar. Ngunit ilang sandali pa, nagpakita si Doom sa pagkakataong ito sa kanyang anyo ng tao. Pinatamaan niya sila ng isang palaso na gawa sa isang buhay na nakakalason na ahas bago nagmamadaling bumalik sa templo. Tinamaan ng palaso si Valeria sa tagiliran at nasugatan ito ng husto. Ibinaba siya ni Conan at subotay sa kanyang kabayo at sinubukan siyang iligtas, ngunit huli na. Sa kanyang mga huling sandali, ipinaalam niya kay Conan na nangako siyang babayaran ang halaga ng kanyang buhay na natupad na niya ngayon. Pagkatapos ay hinalikan niya ito sa huling pagkakataon bago sumuko sa kanyang mga sugat. Sa susunod na eksena, sinunog ni Conan ang katawan ni Valeria at nagsagawa ng maayos na libing ng barbarian para sa kanya. Si Yasmin, na nakatali sa isang bato sa malapit, ay tinutuya siya na sinasabing makikita ni Doom ang apoy at susundan siya. Gayunpaman, ngumiti lang si Conan na para bang gusto niyang lumapit sa kanya ang kalaban. Nang maglaon, sa mga sagradong nakatayong bato, naghahanda sina Conan, Akiro, at Subotay para sa depensa at naglatag ng maraming booby traps. Pagkatapos ay nanalangin si Conan sa Diyos ng Cimmerian na ibigay sa kanya ang kanyang paghihiganti. Sa lalong madaling panahon, dumating si Doom kasama ang kanyang mga tauhan at naglunsad ng isang nakamamatay na pag-atake. Ngunit pinamamahalaan ni Conan at Subotay na talunin ang karamihan ng kanyang mga puwersa sa pamamagitan ng paggamit ng mga booby traps. Habang nagpapatuloy ang digmaan, natalo ni Rexer si Conan at muntik na siyang mapatay. Ngunit saglit na lumitaw si Valeria mula sa kabilang buhay, gaya ng kanyang ipinangako. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang kalasag upang harangan ang nakamamatay na pag-atake ni Rexer. Ito ay nagpapahintulot kay Conan na lumaban at sa huli ay patayin si Rexer gamit ang kanyang espada. Matapos mawala ang lahat ng kanyang mga tauhan, isang galit na Doom ang nagpasya na patayin si Yasmin gamit ang isa sa kanyang mga pana na ahas. Humingi siya ng awa at tinawag siyang pag-ibig ng kanyang buhay. Ngunit walang pakialam si Doom at nauwi sa pagpana sa kanya. Sa kabutihang palad, naligtas ang kanyang buhay nang tumalon si Subotay sa kanyang harapan gamit ang kanyang kalasag. Ito ay labis na ikinagalit ni Doom kaya tumakbo siya pabalik sa kanyang templo upang palakasin ang kanyang kapangyarihan. Lumipat ang eksena sa templo sa bundok kung saan nagsasagawa si Doom ng ritual ng paglilinis gamit ang apoy ng mga sulo. Si Conan ay muling pumasok sa templo. Sa pagkakataong ito, kasama niya si Yasmin, tinulungan siya para makahanap ng daan at sumama sa kanyang layunin. Nang makita siya ni Doom, malugod niya itong tinanggap. Tinuring pa niya si Conan bilang kanyang anak, ipinaalala sa kanya na siya ang nagbigay sa bata ng layunin at mabuhay. Sinubukan ni Doom na i-hypnotize siya at sa isang maikling sandali, mukhang gumagana ito. Ngunit mabilis na bumalik si Conan sa realidad at pinugutan ng ulo si Doom. Pagkatapos ay inihagis niya ang ulo sa mga tagasunod sa ibaba ng hagdan. Natakot ang mga miyembro ng kulto nang makita ito at agad na tumakas. Kasunod nito, inihagis ni Conan ang isang nasusunog na lampara ng langis sa templo na sinunog ito. Pagkatapos ay sumuko si Yasmin sa kanyang paanan at dinala siya sa kanyang ama. Sa pagtatapos ng pelikula, makikita natin ang isang mas matandang Conan na nakaupo sa isang trono. Ipinaliwanag ni Akiro sa isang voice-over na si Conan ay nagpunta para sa maraming pakikipagsapalaran bago makuha ang trono at naging hari.
Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.